Tutulong ang Lakas CMD sa kandidatura bilang senador ni Las Piñas Representative Camille Villar kahit na iniendorso rin ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang miyembro ng partido na si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, walang issue ang endorsement ng pangalawang Pangulo kay Congresswoman Villar dahil nananatili itong kabilang sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Whether you are endorsed by VP Sara or not, you are still part of the Alyansa. That is why you can even notice some candidates who actually try to appeal to both sides. No, in the case of Representative Villar, hindi issue yan. Dadalhin din namin siya. Gayunman, aminado itong may ilan sa kanyang mga kasamahan ang may sentimiento sa hindi pagsipot ni Representative Villar sa pagpupulong ng Lakas CMD noong April 22, araw ng Martes. 10 sa 11 senatorial bets ng alyansa ang humarap sa event, maliban na sa Las Piñas Congresswoman. Merong mga nag-express ng sentimiento na sayang hindi siya dumating, sana pinakilala niya sa amin ang kanyang pinaglalaban, in-explain niya. Sana nakadaupang palad namin siya. Muli namang iginiit ni VP Duterte na pagkakaibigan ng dahilan sa pag-endorso nito sa 2 senatorial bets. Una ang re-electionist na si Senator Amy Marcos at pangalawa ay si Representative Villar. Nakita niyo po yung endorsement video ko kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Dahil ito sa matagal na namin na pagkakaibigan at dahil din ito sa sinabi ko nga, pareho naman yung vision ng Duterte at nung dalawa pang kandidato, and that is a peaceful and prosperous Philippines. Magsisimula namang mangampanya ang magkakapatid na Duterte para sa 10 kandidato sa pagkasenador na sinusuportahan ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang din sa mag-iikot ang bunso nilang kapatid na si Veronica, na kilala rin sa tawag na Kitty, at ang bilin umano sa kanila ng kanilang ama. Tumawag siya sa akin, si President Duterte. Sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Huwag na daw magpaligoy-ligoy pa. Sabihin na daw diretsyon at ipaintindi sa mga tao kung bakit kailangan nilang bumoto straight ng 10 na mga senators ng Duterte ang tawag nila sa sarili nila, ma'am, dahil hindi sila lahat galing sa isang partido. Gagawin ang pag-iikot ng magkakapatid na Duterte mahigit 2 linggo bago ang 2025 midterm elections sa May 12, 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.